Ang pelikulang ikukwento ko sa inyo ay isang action comedy film na tungkol sa isang ordinaryong gangster na nainlove sa anak na babae ng isang malaking gang sa Hong Kong. Hindi alam ng lalaki na sobrang galing pala ng babae sa martial arts at sa pakikipaglaban. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan ko muna kayong mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Ito ay malaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang pelikula ay nagsimula sa isang meeting ng dalawang malaking grupo ng mga gangster sa Hong Kong. Sa meeting na ito ay gustong makita ng leader ng kabilang grupo na sumayaw ang anak ni Mr. Lim na si Aryang. Sa utos ng kanyang ama ay napilitan si Aryang na sumayaw. Sumayaw si Aryang gamit ang isang espada. Pero may isang gangster na naghagis ng mga bubog sa sahig. Pero nagpatuloy pa rin si Aryang sa pagsayaw kahit dumudugo na ang kanyang paa. At biglang nagtawanan ang kabilang grupo ng mga gangster. Dahil dito ay napikon si Aryang at ganito ang kanyang ginawa. Kanyang sinaksak ng espada ang gangster na naghagis ng bubog sa sahig. Agad na tumayo ang ama ni Aryang para pigilan na mag-away ang dalawang grupo. Isang araw, habang nasa barbershop ang matandang leader ng Black Dragons, ay may babaeng pumasok at siya ay pinatay. Inisip ng grupo ng Black Dragons na si Aryang ang pumatay sa kanilang leader. Kaya nagpadala sila ng isang sniper para siya ay ipapatay. Pero nakaligtas si Aryang mula sa sniper. Dahil dito ay nagpasya ang ama ni Aryang na ipadala siya sa South Korea para doon muna magtago. Kinausap ng ama ni Aryang si Bosyang na kanyang kaibigan sa South Korea. Nabigyan ng proteksyon ang kanyang anak na si Aryang. Inutusan ni Bosyang si Kichul na alagaan at bantayan si Aryang dahil akala ni Bosyang ay marunong magsalita at nakakaintindi ng Chinese si Kichul. Akala ni Kichul at ng kanyang mga alagad na si Aryang ay isang lalaki, kaya sa loob ng airport ay hindi agad nila ito nakilala. Nilapitan sila ni Aryang at tinawag silang mga tanga dahil baligtad ang paghawak nila sa kanyang pangalan. Hinagis ni Aryang ang kanyang mga gamit kay Kichul at sa kanyang mga alagad. At dahil masungit si Aryang, ay naasar ang mga alagad ni Kichul. Habang sila ay nasa biyahe, ay naisip nilang gawin ito kay Aryang. Pero nabigo sila na pagtripan si Aryang at si Kichul lamang ang nabiktima. Sinamahan ni Kichul si Aryang sa kanyang boss para sila ay makapag-usap. Sinabi ni Bosyang kay Aryang na utos ng kanyang ama na wag muna siyang patirahin sa isang hotel. Si Aryang ay makikitira muna sa bahay ni Kichul. Sabi ni Bosyang na hindi man ganong katalino si Kichul pero pwede niya raw ito mautusan. Tinanong ni Aryang si Bosyang kung abnormal ba si Kichul. Sabi ni Bosyang na may pagkatanga lang daw si Kichul pero hindi siya abnormal. Sa bahay ni Kichul ay pinakita nila kay Aryang ang kanyang magiging kwarto. Pero hindi niya ito nagustuhan, kaya naghanap siya ng ibang kwarto.
napili niya ang kwarto ni Kichul. Pagbukas ni Aryang ng pinto ay naabutan niya si Kichul na nagpapalit ng damit. At nagulat si Kichul na bigla palang pumasok si Aryang sa kanyang kwarto. Pakiramdam ni Kichul na dumilim ang kanyang paligid at pati rin ang kanilang magiging buhay habang kasama nila si Aryang. Kaya kailangan daw nilang gumawa ng paraan para ipaalam kay Aryang kung sino ba ang tunay na boss sa kanilang dalawa. Naisip ng mga alagad ni Kichul na ipakita ito kay Aryang para matakot. Sinabi ng kanyang mga alagad kay Kichul na kailangan nilang ipakita kay Aryang kung sino talaga ang tunay na boss. Kaya nagpanggap si Kichul na ginugulpe at tinuturuan ng leksyon ang kanyang mga alagad. Nakita ito ni Aryang at bigla na lang tinutuon ni Kichul ang paggulpe sa kanyang mga alagad. Napansin ni Aryan na mali ang paraan ng pagpalo ni Kichul. Kaya tinuruan niya ito ng tamang pagpalo. Biglang pumasok sa gate ang babaeng Chinese translator na kanilang hinire. Akala ng translator na sinasaktan nila si Aryang, kaya siya ay natakot. Sa loob ng bahay ay takot na takot ang translator kay Kichul at sa kanyang mga alagad. Sa sobrang takot ay iniiba na lamang ng translator ang mga salita ni Aryang para hindi magalit ang grupo ni Kichul. Pinatanong ni Kichul kung bakit nagpunta ng Korea si Aryang. Pero ang sagot ni Aryang ay wala silang pakialam kung gusto niya magpunta ng Korea. Sa takot ng translator ay sinabi niya na lang na gusto lamang ni Aryang na kumain ng mga Korean food at mamasyal dito sa Korea. Pinasabi ni Kichul na kung meron siyang problema ay sabihin niya lang at ito ay kanyang aayusin. Naisip ni Aryang na ipahanap kila Kichul ang babae na nasa larawan. Kung hindi nila ito mahanap, sila ay papatayin ni Aryang. Sa takot ng translator, ay sinabi niya na lang kay Kichul na nakikiusap si Aryang na siya ay tulungan at sila ay bibigyan ni Aryang ng malaking pabuya kapag nahanap nila ang babaeng nasa larawan. Nakipagkamay si Kichul at pinasabi niya na dapat maging mabait si Aryang sa kanila para hindi sila magalit. Pero pinasabi naman ni Aryang na dapat nilang mahanap ang babae kung gusto pa nilang mabuhay. Sa takot ng translator, ay sinabi niya na lang na sabi daw ni Aryang na sobrang gwapo daw ni Kichul at sila ay nagtawanan. At sila ay naghanda ng tanghalian para kay Aryang, pero gusto ni Aryang na umupo sa upuan ni Kichul, kaya nalong napikon sa kanya ang mga alagad ni Kichul. Nakita ni Aryang ang nakasabit sa pader at pinatanong niya ang ibig sabihin nito. Pinaliwanag ni Kongchi na iyan daw ang kanilang motto, na ang tunay na mga lalaki ay dapat matapang at responsable tulad ng kanilang boss na si Kichul. At biglang natawa at lumabas sa bibig ni Aryang ang kanyang kinakain. Sa loob ng isang tailor shop ay pinakita nila Kongchi at Domi kay Aryang na sila ay matatapang na gangster. At bigla na lamang dumating ang isang grupo ng mga gangster na kanilang kalaban. Sila ay tinulungan ni Aryang sa pamamagitan ng pagsipa sa isang upuan. At ginulpe nila Kongchi at Domi ang grupo ng mga gangster na ito.
Nag-aya ng inuman ang mga alagad ni Kichul at dito ay tuwang-tuwa sila dahil akala nila ay natakotan nila si Aryang. Pero isang bote pa lang ay nagsuka na si Kichul sa banyo. At bigla na lamang dumating ang grupo ni Parrotfish para maghigante. Sinabihan sila ni Aryang na umalis na. Pero ayaw umalis ni Parrotfish, kaya ganito ang ginawa ni Aryang. Hinagis ni Aryang ang isang baso ng chopsticks sa grupo ni Parrotfish. At kanyang ginulpi ang buong grupo ni Parrotfish. Agad na sinabi ni Domi ang kanyang nakita kay Kichul, na sa loob lamang ng ilang segundo ay pinatumba ni Aryang ang grupo ni Parrotfish. Hindi naniwala sa kanya si Kichul dahil baka imagination niya lamang ito dahil siya ay lasing na. At pinayuhan siya ni Kichul na huminto na lang sa pag-inom. Sinabi ni Yonhi na ang pinapahanap na babae ni Aryang ay baka ang kanyang ina. Tinanong ni Kichul kung nahanap na ba ni Kongchi ang babae. Ang sabi ni Kongchi, matagal na raw umalis sa dati nitong tahanan ang babaeng kanilang hinahanap. Kaya inutos ni Kichul kay Kongchi na tawagan si Detective Kim para hanapin ang babaeng nawawala. Pero parang tinatamad si Kongchi na hanapin ang mga taong bigla na lang umaalis. Nagalit si Yonhi sa kanila at binantaan sila na kapag hindi nila nahanap ang babae ay dapat na silang mag-iingat. Nagulat si Kichul. Bakit daw hindi na boss ang turing sa kanya ni Yonhi? Naintriga si Boss Chopper sa Chinese na babaeng binabantayan ni Kichul. Biglang nadulas naman ang bibig ni Parrotfish at nasabi niya kay Boss Chopper na ang babaeng iyon ang gumulpi sa kanya. Humingi ng tawad si Parrotfish sa kanyang boss dahil sila ay natalo ng isang babae. Dahil doon ay nagalit ang kanyang boss at gusto niya raw makaharap ang babaeng Chinese. Isang umaga ay nagpadala ng tao si Boss Chopper para imbitahan sila Kichul at Aryang. Kapag hindi daw sila sumama, ay masasaktan ang kanyang dalawang alagad. Pinauwi ni Kichul sila Aryang at Yonhi, pero sumakay agad si Aryang sa kotse para harapin si Boss Chopper. Natakot si Yonhi at sinabing uuwi na lang daw siya ng bahay. Pero hinatak siya ni Kichul para isama dahil kailangan niya raw ng interpreter. Pagpasok nila sa club ni Boss Chopper ay nakita ni Kichul ang kanyang dalawang alagad na puro pasa sa mukha. Humingi ng tawad si Kichul at hiniling na palayain ang kanyang dalawang alagad dahil hindi naman daw sila ang gumulpi kay Parrotfish. Kinausap ni Kichul ang kanyang mga alagad at tinanong kung sino ba ang gumulpi kay Parrotfish. Sinabi ni Domi na si Aryang ang gumulpi kay Parrotfish. Nagalit si Kichul kay Domi dahil bakit ngayon niya lang daw ito sinabi sa kanya. Sabi ni Domi ay sinabi niya raw ito kagabi pero ayaw nilang maniwala. Hinamon na lang ng suntukan ni Kichul si Boss Chopper para sila ay palayain. Lumusob si Kichul kay Boss Chopper pero siya ay nasuntok at bumagsak. Sinubukan muli ni Kichul na suntukin si Boss Chopper pero siya ay nasuntok at siya ay muling bumagsak. Pero hindi makatama ng suntok si Kichul kaya tumulong na si Aryang. Naghagis ng isang pirasong mani si Aryang sa mata ni Boss Chopper. At nakatama din ng isang suntok si Kichul kay Boss Chopper. Kaya lumusob na ang mga tauhan ni Boss Chopper kay Kichul. Ang sabi ni Kichul ay kapag sinubukan nilang saktan si Aryang, ay mamamatay silang lahat. Nakita ni Aryang na hindi kaya ni Kichul matalo ang mga tauhan ni Boss Chopper. Kaya pinatabi niya si Kichul. At dito ay isa-isang dinulpi ni Aryang ang lahat ng tauhan ni Boss Chopper hanggang sila ay patalo.
Nagulat si Kichul sa ginawa ni Aryang. Sinabi ni Aryang kay Boss Chopper na ihinto na nila ang kanilang away at huwag nang sasaktan muli ang grupo ni Kichul. Pero dinagdagan ni Yonhee ang sinabi ni Aryang. Sinabi ni Yonhee na kapag ito ay naulit ay papatayin na niya silang lahat. At kapag ginulo nilang muli sila Kichul ay uubusin ni Aryang ang lahat ng kanilang angkan kasama ang kanilang mga alagang pet. Habang sila ay kumakain ng noodles ay sinabi ni Kongchi na ang lakas daw ng ginawang suntok ni Kichul kay Boss Chopper. At dahil doon ay madali nilang natalo ang grupo ni Boss Chopper. Pero pinagtawanan lang sila ni Yonhee. Ang sabi ni Aryang kay Kichul ay sabihan lang siya kapag merong gustong manggulo sa kanila. Pero iniba ulit ni Yonhee ang translation. Sinabi niya na sila ay mga mahihinang gangster na hindi marunong makipaglaban. Kaya mas maganda umiwas na lang sila sa gulo. Pag-uwi ay kinuha ni Yonhee ang kwarto nila Kongchi at Domi. Sa labas ay inaya ni Kichul si Aryang na uminom ng beer at sila ay nag-usap kahit hindi sila nagkakaintindihan. At may natirang alak sa labi ni Kichul at ito ay nakita ni Aryang at siya ay natawa. Sinusubukan niyang ituro kay Kichul na meron siyang alak sa labi. Pero ito ay hindi maintindihan ni Kichul at akala niya na siya ay hahalikan ni Aryang. Habang sila ay kumakain, ay sinabi ni Aryang na kalimutan na nila ang nakita nila kagabi. Bata pa lang daw siya, ay nag-aral na siya ng martial arts. Sana ay maging maayos ang kanilang samahan habang siya ay nasa Korea. Pero dinagdagan ulit ni Yonhee ang sinabi ni Aryang. Sinabi niya, ngayong alam na nila ang kanyang sikreto ay hindi na siya magiging mabait sa kanila. Kailangan daw nilang sundin lahat ng utos ni Aryang at dapat din silang maging mabait kay Yonhee. At napansin ni Kichul na parang iniiba ni Yonhee ang translation. Pagpunta nila Kichul sa opisina ni Boss Yang ay nakita nila sila Boss Chopper at ang kanyang mga alagad. Nagsorry pala si Boss Chopper kay Boss Yang at nangako na hindi na muli manggugulo sa mga negosyo ni Boss Yang. Dahil dito ay ginawang kanang kamay ni Boss Yang si Kichul. At lahat ng tao ni Boss Yang ay handa nang sumunod sa lahat ng utos ni Kichul. Nagpadala ng isang babaeng assassin ang boss ng Black Dragon. Habang namamasyal sila Kichul kasama si Aryang ay may bumaril sa kanila. Buti na lang at hindi tinamaan si Aryang. Hinanap ni Aryang at nila Kichul ang mga assassin. Pero dahil ito ay may baril, agad silang tumakbo palayo. Pero nadaplisan ng bala sa balikat si Aryang. Akala ni Kichul na gusto siyang ipapatay ni Chopper. Kaya nagpadala ito ng mga assassin. Kaya nagpahabol si Kichul sa mga assassin pero hindi siya hinabol ng mga ito. Pag uwi nila ng bahay ay inutusan ni Kichul si Yonhee na bumili ng gamot para sa sugat ni Aryang. Naisip ni Kongchi na baka si Boss Yang ang nagpadala ng mga assassin at gusto siyang ipapatay. Dahil si Boss Yang lang daw ang pwedeng mag-hire ng ganong klaseng mga assassin. Biglang bumalik si Yonhee at sinabi na nasundan na sila ng mga assassin. Agad silang umalis ng bahay at naghiwalay sa dalawang grupo. Kasama ni Kichul si Aryang sa kanyang kotse. At sila Kongchi, Domi at Yonhee ay nang-agaw ng taxi. At biglang dumating ang sasakyan ng mga assassin at sila ay hinabol. Sinabi ni Aryang kay Kichul na magpalit sila ng pwesto at siya na daw ang magmamaneho. Pero hindi siya naiintindihan ni Kichul. Kaya umupo na lamang si Aryang sa ibabaw ni Kichul. At bigla nilang nasalubong ang sasakyan ng mga assassin.
kaya agad na inatras ni Aryang ang kotse. Biglang tinapakan ni Aryang ang preno, kaya biglang napahawak si Kichul sa dibdib ni Aryang. At bigla na lamang tumigas ang talong ni Kichul, at ito ay naramdaman ni Aryang. Naramdaman ni Aryang na parang mayroong tumutusok sa kanya. At sila ay biglang napahinto dahil wala na silang ibang pwedeng madaanan kundi ang mahabang hagdan na ito. Nakita nilang parating na ang sasakyan ng mga asasin, kaya pinaandaran ni Aryang ang kotse pababa. At naramdaman ulit ni Aryang na mayroong tumutusok sa kanya. Nag-enjoy daw si Kichul sa ginawang pag-drive ni Aryang ng kotse pababa. Buti na lang at bumangga sa isang truck ang sasakyan ng mga asasin. Tinawagan ni Bosyang si Kichul para alamin kung nasaan sila. Tinanong ni Kichul si Bosyang kung siya ba ang nagpadala ng mga asasin para siya ay ipapatay. Sinabi ni Bosyang na hindi siya ang nagpadala ng mga asasin at dapat niyang bantayan si Aryang, kung hindi, lagot sila sa ama nito. Para makapagtago, nagpunta muna sila Kichul at Aryang sa lugar ng mga magulang ni Kichul. Dito ay pinakilala ni Kichul si Aryang sa kanyang mga magulang bilang kanyang kaibigan. Natuwa ang mga magulang ni Kichul kay Aryang. Kinagabihan, magkatabing natulog sila Kichul at Aryang. Habang natutulog ay pakiramdam ni Kichul na may gustong pumatay sa kanya. Kinaumagahan ay binigyan si Kichul ng kanyang ina ng isang kwintas na galing pa sa lola ni Kichul. Gusto ng nanay ni Kichul ay ligawan ng kanyang anak si Aryang at isuot sa kanya ang kwintas. Sa Hong Kong ay nagkaroon ng isang meeting ang dalawang leader ng dalawang gang, sila Mr. Lim at si Jua Gokchung. Gustong makipagkasundo ni Mr. Lim sa kabilang gang para tigilan na nila ang kanyang anak na si Aryang. Pero gusto pa lang patayin ng Black Dragon Gang ang tatay ni Aryang. Nagpunta sila Kong Chi, Domi at Yonhee sa meeting place na sinabi ni Kichul. Dito pala ay nasundan sila ng mga assassin. Pero mag-isang hinarap ni Aryang ang mga assassin para hindi madamay ang kanyang mga kaibigan. Dito ay pinatumba agad ni Aryang ang dalawang lalaking kasama ng babaeng assassin. Ang babaeng assassin na ito ang tunay na pumatay pala sa matandang leader ng Black Dragon. Si Aryang at ang babaeng assassin ay naglaban sa loob ng isang malaking kamalig. Magaling din ang babaeng assassin sa pakikipaglaban gamit ang espada. Para mautakan ng kalaban, si Aryang ay nagtago sa ilalim ng mga dayami. At natalo ni Aryang ang babaeng assassin. Nahanap na ni Detective Kim ang nanay ni Aryang at ito ay kanilang pinuntahan. Nakita ni Aryang ang kanyang ina at ito ay may bago na palang pamilya. Narinig niya na tinawag ng kanyang ina ang batang babae na Aryang. Hindi nagawa ni Aryang na kausapin ang kanyang ina bago siya umalis. Sa airport ay nagpaalam na si Aryang sa kanyang mga kaibigan para bumalik muli sa Hong Kong. Dito ay binigay ni Kichul ang kwintas kay Aryang. Sa Hong Kong ay pinuntahan agad ni Aryang ang kanyang ama na nasa malubhang kalagayan. Sinabi ni Aryang sa kanyang ama na nakita na niya ang kanyang ina. Pero pagkatapos makita ni Mr. Lim ang kanyang anak, siya ay binawian na rin ng buhay. Sa Hong Kong ay binisita ni Kichul si Aryang. Nakalimutan daw ni Aryang ang picture ng kanyang ina.
Natuwa si Aryang at binigyan niya si Kichul ng isang at ngayon ay handa na si Aryang para maghigante. Sa isang kasalan ay nagpanggap si Aryang na bride para makalapit kay Jowa Gokchung. Binunot ni Aryang ang espada at inatake niya si Jowa Gokchung. At nilabanan ni Aryang lahat ng mga tauhan ng Black Dragon Gang. Dumating din si Kichul kasama ang buong gang ng ama ni Aryang para siya ay tulungan sa labanan. Dito ay nilabanan ni Aryang ang lahat ng tauhan ng Black Dragon gamit ang kanyang husay sa martial arts at sa paggamit ng espada. Dito ay susubukan siyang barilin ng isang tauhan ng Black Dragon pero agad na nakaiwas si Aryang at ito ay kanyang binaton ng espada. Dito ay inaantay siya ni Jowa Gokchung. Akala ni Aryang na makikipaglaban ito gamit ang espada. Pero bigla itong bumunot ng baril at siya ay binaril. Biglang dumating si Kichul para iligtas si Aryang. Kinausap ni Kichul si Jowa Gokchung para makuha ang atensyon nito. Pero siya ay binaril ni Jowa Gokchung. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Aryang na makalapit sa kalaban. At natalo ni Aryang si Jowa Gokchung gamit ang espada. Akala ni Aryang ay namatay na si Kichul dahil ito ay nahulog sa building. Pero si Kichul pala ay buhay at nahulog sa truck ng basura. Si Aryang ang naging bagong boss ng Wabaek Rune Gang ng kanyang ama. Si Kichul ay bigla na lamang umalis nang hindi nagpapaalam kay Aryang. Si Aryang ay pinayuhan ng kanyang tauhan na huwag gayahin ang ginawang pag-iwan ng kanyang ama sa kanyang ina. Ito ay pinagsisihan ng kanyang ama. Kaya inutos ni Aryang na sundan at pigilan si Kichul. Sa gitna ng daan ay sinabi ni Aryang na gusto niyang magpakasal kay Kichul. Sa takot ni Kichul ay pumayag na rin siyang magpakasal kay Aryang. Nilapitan ni Kichul si Aryang para ibigay ang kwintas at siya ay niyakap ni Aryang. At dito nagtatapos ang kwento ni Aryang at ni Kichul.